Ano bang kabit dito sa bituka ko? Yan. Yan, So, sakto. babalikan po natin since nandiyan na rin yung nangyari sa PhilHealth. Ano ba kinalaman ko dyan? Hindi nga ako member ng PhilHealth eh. Pagpapakailan ko dyan, parang gano'n. Diba? Oo. How much more kung miyembro ka ng PhilHealth? Apektado ka talaga. So, how does the problem of one government agency who is the repository of personal information of members availing of free medical insurance, how does that affect the regular Filipino? Ganito po. Ordinary. Tatlo po ang tama niyan. Bilang bansa, may tama sa atin yan. Yun pong bilang ahensya, may tama sa PhilHealth yan at tinamaan na nga sila. At tayo bilang mga individual, may tama sa atin yan. Sa paanong pamamaraan po? Ganito. Now, if you are a member of PhilHealth at nakuha na tangay na nga, no? Ang personal information at binibenta na po yan, kung sino mang makabili at makakuha ng iyong informasyon, ay pwede nang gamitin at kung may picture pa siya sa'yo, pwede na siyang magpanggap na ikaw. Siya, kunyari ikaw. Yeah. Na-apply kung ano-anong mga serbisyo sa mga utilities at kung ano man. Kung meron ka pang mga receivables, pwedeng kunin sa iyo yung iyong free miles, yung iyong freebies, yung iyong mga libreng cellphone, libreng tawag ito, libreng products in kind, so on and so forth. Pwede kang mapinsala, in fact, financially, reputationally, no? At pwede kang masira din sa ibang tao na mga kakilala mo. At pwede pang gamitin yung iyong persona para mapinsala yung ibang tao. At identity pag-hack yung isang Facebook user, gagamitin yung Facebook Messenger ng isang user na yan, kukontakin, Kesyo, si ganito, pahingi naman ng ano mo, i-update ko lang yung aking address book. Ayun pala, kinukolekta na yung mga email addresses at personal information ng mga kaibigan mo. Di ba? So, yan ay sa bilang individual. As an institution, napakalaki na ng trust issue natin ngayon with PhilHealth. Di ba? Lalo na nung inamin nila na nagsimula daw yung hack nung hindi na nila na-renew yung kanilang antivirus software. O, di ba? So, anong klaseng kapabayaan yan? As a nation, when we are trying to attract people to do business here, and part of doing business, indispensable ang cyberspace o ang internet. Magtitiwala pa ba ang investor sa atin? Di ba? Meron na nga tayong problema sa physical na infrastruktura. Ngayon, as it turns out, may problema pa ang ating cyber infrastructure. Not to mention that we have one of the most expensive but not the fastest internet in the region. So bilang bansa, apektado tayo up and down the value chain. So hindi po natin pwedeng ipagkibit-balik. So walang bahala lang. Na walang bahala yung mga seemingly individual instances or incidents of cybercrime or mga cyber compromise na ito.